mahalagang tools na dapat meron ka kung papasukin mo ang woodworking. So bago po natin pag-usapan ng topic na yan mga idol, kung bago lang po kayo sa channel ko, nakikisuyo po ako, makisubscribe po at makilike ang channel natin. Ayun mga idol, pag-usapan na po natin yung topic natin, no? Ano bang mga power tools ang kailangan nating unang bilhin sa pagsisimula ng woodworking? So, paghiwalayin po natin sa dalawang bahagi, ano? May mga idol po tayo na hindi sapat ang financial na kakayanan para mag-provide po agad ng mga power tools. So, recommended ko po na kung wala po tayong budget or panimula pero gusto na natin pasukin ng woodworking, pwede po tayong magpundar ng mga gamit na hindi naman po ganun kamahal. Kagaya po nito, lagare, martilyo, paet, metro. Sama na po natin dito yung katam na tinatawag, yung pangkinis po ng kahoy. So yun po, medyo mabigat lang po kung ganun po ang kalagayan natin kasi mamimili lang po tayo ng mga proyekto na kaya po nating gawin gamit ang mga gamit po na ito. So ayun po, idea lang po na kung magsisimula po tayo sa woodworking, simulan po nating gumawa ng mga bagay na maaari po nating maibenta, like po yung gamit sa bahay, gamit po yung maninipis na kahoy. So pwede po tayong magsimula sa pagbuo ng project, mga plywood, plyboard, or yung mga palochina po na tinatawag. Pwede po tayong bumuo ng proyektong yon na pwede na rin po natin pagkakitaan. So doon naman po sa hindi problema ang budget sa pagbili ng mga power tools, ito po yung mga inirekomenda kong pangunahing power tools na talagang mahalaga po sa pagsisimula ng woodworking. Ano po? So unang-una po, pagka may proyekto po tayong solid wood, siguro po isasantabi na po natin to, ano? Hindi na po natin ito magiging priority gamitin. So dyan po papasok yung circular saw. Number 1 po na kailangan po natin ito, circular saw. So kung may circular saw na po na tayo, mas simple na po nating putulin yung mga plywood kagaya po nito, no? Dahil maninipis, mas mabilis po kumpara po dito sa mano-mano. Kaya din po nitong circular na to yung mga solid wood na kagaya po nito. Ilan po sa mga project na pinagtabasan po natin, yan po, gamit ang circular saw. Yan po ang magsisilbi kasing pantabas na natin ng mga materialis na gagamitin po natin. Susunod po natin dyan, kung solid wood na po ang mga karamihan sa proyekto natin, kailangan po kung meron tayong pantabas, meron din po tayong pangkinis ng kahoy. Dyan na po papasok yung planer. So ito po, nakikita nyo itong wood na to, dinaan po yan sa planer para kinisin po yung kahoy na to. So pagka nadaanan na po natin ang planer, dyan na po papasok din yung isa pa nating power tools na grinder para pampantay po nung mga matatalim na dinaanan ng planer. Padadapain po natin gamit ang grinder. May bagal na po yan na, ayan po, flat disc po ang tawag dito, para mabilis po siyang pumantay. So pagka tatapos naman po tayo ng proyekto, doon na rin po papasok yung random orbital sander para mas maganda po ang kalalabasan ng proyekto po natin. Ang sikreto po kasi ng isang magandang proyekto, no, dapat po talagang matyaga po nating pakinisin, lalo na po kung ang proyekto mo mga solid wood, no.
mahalaga po maipakita natin kahit ala pang kulay ang kahoy, nakikita na po yung ganda ng wood natin. Mas gaganda po yan kapag nakulayan na, like varnish po or top coat. So yan po yung mga pangunahing pangangailangan po natin kung tayo ay magsisimula sa woodworking. Ito naman po jigsaw po, kung dito po tayo nanggaling at limitado ang budget natin, pwede po tayong, kung may pinagkakitaan na po tayo or may naitabit po tayong pera, pwede po tayong magpundar nito. Jigsaw po, kapalit naman ito ng mano-manong lagare. So bibilis po ang trabaho natin or project na gagawin. Kaya lang po ang jigsaw, ginagamit lang po natin yan sa maninipis lang din po na kahoy, po. Pero meron pong kayang gawin ang jigsaw na hindi kayang gawin ng circular. So doon na nga po pumapasok yung mga carved na cut, po. Like po yung mga pang divider po natin. Ito po ang magsisilbing pang-design at pang-ukit natin sa mga plywood. So sa madaling salita po, ito po ang mga pangunahing power tools na kailangan natin kung hindi po problema ang budget. Planer, grinder, random orbital sander, circular saw, barena, jigsaw. So meron lang po tayo niyan ng mga klase ng power tools na to. Marami na po tayong proyektong mabubuo. Halos lahat po ng gamit natin sa bahay, kaya na po natin buuin gamit po ang mga power tools na to. Ayan mga idol, gamit ang mga hahalagang power tools na pinag-usapan natin kanina, nakabuo tayo ng isang napakagandang gamit sa bahay, isang bedside table. Ang ginamit natin dyan mga idol, solid wood ang top, marine plywood ang body, metal ang legs. Habang wala pa tayong mga idol welding machine, pwede tayong bumuo ng kahoy na legs. After po natin ma-stain at makulayan ang proyekto natin, kung nakikita nyo po, ayan, binabalutan na po natin ang top coat. At ito po ang nabuo natin, isang napakagandang gamit sa bahay, bedside table. Usapan po natin kanina, base po lahat halos sa karanasan ko. So gusto ko pong ibahagi sa inyo na napakarami pong bagay na napakinabangan ko gamit po yung mga power tools na yon. So marami po tayong nabuong gamit sa bahay, simple man po pero napakaganda kapag nabuo na yung isang proyekto. So
sana po mga idol, bago po natin tapusin yung video na to, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, makisubscribe po yung channel natin. At sa mga susunod po nating video, sisikapin ko po na mapulutan ng aral or mabigyan ng idea ang mga idol natin na planong pumasok sa woodworking. So please subscribe and share na rin po para makaabot po sa iba nating mga idol. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat po.